Mga kababayan, maligayang pagbabalik sa ating channel. Maraming salamat sa paghihintay. Meron tayong pinaka-latest update dito po kay Bagyong Pipito na unti-unti na pong nararamdaman sa malaking bahagi po ng Bicol Region. So bago natin alamin yung pinaka-latest track intensity at yung mga lugar pa na posible niyang maapektuhan, make sure po muna ninyo na nakasubscribe at nakahit ang notification bell nyo para sa susunod na update natin mabilisan po kayong ma-notify. So mga kaibigan, inaasahan pong paglipas ng ilang mga oras mula ngayon or pagdating ng gabi or bukas ng madaling araw ay direkta pong matatamaan ng sentro or ng mata ng Bagyong Pipito itong malaking bahagi po ng Catanduanes at inaasahang posible ang maitaas sa signal number 4 at signal number 5. Pero take note, once po na maitaas ang signal number 5, mabilisan niyang ibababa sa warning signal number 4 hanggang 3 dahil magkakaroon po yan ng interaction dyan nga po sa landmass ng Catanduanes sa Bicol Region. So alamin muna natin mga kaibigan ko yung mga apektadong lugar dito po sa Catanduanes, dahil pag sinabi natin Catanduanes, may mga lugar o may mga lalawigan yan, para din po clear sa ating mga kababayan na medyo naguguluhan. Sa Catanduanes, maaapektuhan ng Birac, Bato, Baras, Gigmoto, Pandan, San Andres, San Miguel, Biga, Panganiban, Bagamonok, Cara, Moran at yung ibang mga lugar pa na mas malapit dyan, posibleng maapektuhan ng direkta nito nga pong si Bagyong Pipito. So maraming beses na tayo nagbibigay ng paalala na dapat lumikas po yung mga nakatira dyan sa mga low-lying areas. Ang sinasabi natin, once na tamaan ng pinakasentro or ng mata ng Bagyong Pipito yung isang lugar, ay ito'y makakaranas talaga ng malakas po na hangin mga kaibigan. At nakita naman natin matinding pinsala o dulot po na bibigay nitong si Bagyong Pipito na nakitaan ng super typhoon category. So apektado rin mga kaibigan ang malaking bahagi po dyan ng Bicol Region, Eastern Visayas, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon at Northern Luzon. Iisa-isahin ko po yan mga kaibigan para wala po tayong mamiss na mga lugar, para yung ibang mga kababayan natin na hindi kabisado ay alam nila na kasama sila sa mga lugar po na apektado. So unahin muna natin sa Calabarzon mga kaibigan para clear din po. Apektado rin po ng Bagyong Pipito ang malaking bahagi din ng Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. So ay mamaya papaliwanag ko sa inyo yung mga warning signal sa mga lugar na yan. Alamin muna natin yung mga lugar para mabilis pong makapaghanda. At apektado rin, ito nga sa Bicol Region ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, yung Catanduanes, yung pinakasentro talaga natatamaan po ng bagyo, Masbate at Sorsogon. At dito naman mga kaibigan ko, sa North Luzon, alam naman natin, apektado talaga sila ngayon dahil malapit lang, magkakadikit lamang yan. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan ay apektado po mga kaibigan. At dito naman sa Central Luzon, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, pinag-iingat din po mga kaibigan, huwag kayong maging kampante na porkit umaaraw sa ilang bahagi dyan sa Central Luzon ay hindi ibig sabihin na wala pong bagyo mga kaibigan. Malinaw ang forecast natin, natatama po ngayong gabi or bukas ng madaling araw etong si Bagyong Pipito. At dito naman tayo mga kaibigan sa Metro Manila. Ang Metro Manila kaninang umaga pa na maaliwalas ang panahon, tahimik po at kalmado ang kalangitan. Pero ito yung sinasabi natin na nakakatakot. Kapag may bagyo na malakas tapos sobrang napakakalmado ng paligid, ng kalangitan, ito yung parang talagang dapat paghandaan natin. Huwag tayong maging kampante. Okay pa sana yung medyo may mga ulan-ulan, pero yung ganitong sobrang kalmado dapat maging handa. Sa Metro Manila, uulitin ko po, ang Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan at Taguig ay matatamaan po or maapektuhan nito nga pong extension or hangin nito nga pong si Bagyong Pipito. Do hindi naman direkta or yung pinakamata ang tatama, pero malakas pa rin ang magiging epekto ng trap or extension ng kanya hangin dahil nga maitatala ang category number 5 or signal number 5 sa ilang bahagi po ng Catanduanes. Ang Eastern Visayas apektado rin kasama ang ilang bahagi ng lalawigan ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar at Southern Leyte po mga kaibigan. Bukod dyan mga kaibigan, alamin na natin ngayon yung pinakalakas po ng hangin nito nga pong si Bagyong Pipito, which is alam naman natin lumilipas yung oras, mas lalo itong lumalakas mga kaibigan habang lumalapit po sa area ng Bicol Region. Etong si Bagyong Pipito mga kaibigan, as of now,
ay meron po siyang layo na 185 kilometers east of Katarman, Northern Samar, at may layo ding 250 kilometers east of Juban, Sorsogon. At nagme-maintain po ang kanyang hangin, nagme sustained winds na 185 kilometers per hour malapit sa sentro. Na bumubugso naman po, medyo malakas na po ito, no? Nasa 230 kilometers per hour. At yung pagkilos naman niya pa west-northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. So isa-isay na natin. Nakataas ngayon ng storm wind signal number 4. Ito na po, no? Sa area po na Luzon dito sa Catanduanes, yung Catanduanes talaga. Naku po, sinasabi ko, pinalikas na kayo kahapon. Sana po hindi kayo nag-alisan kahit nakaranas kayo ng konting araw. Hindi ibig sabihin niya na mahina po yung bagyo. Ang ilang bahagi din ng northeastern portion po ng Camarines Sur, apektado dyan. Signal number 4 at Caramoan, Logonoy, San Jose, yung mga lugar po na yan. Meron huyang warning lead time na 12 hours. Ipapaliwanag ko. Kaya hindi po masyadong naapektuhan pa. Meron tayong tinatawag na duration or warning lead time, paalala or paghahanda na 12 oras. Sa loob ng 12 hours, dyan po yan mararanasan. Kaya nga sinasabi natin mamayang gabi or bukas ng madaling araw dahil ang warning lead time ay 12 oras. Yan po ay merong lakas ng hangin, signal number 4 na 118 to 184 kilometers per hour. Storm wind signal number 3 naman sa ilang bahagi po ng eastern portion ng Camarines Norte. Kasama rin ang ilang bahagi ng northern at southern portion po ng Camarines Sur. Yung mga lugar po dyan mga kaibigan, alam nyo naman, no? Kasama rin ang ilang bahagi ng eastern portion po ng Albay at northeastern portion po ng Sorsogon. Dito naman sa may bandang Visayas area, apektado ang eastern portion po ng Northern Samar. Apektado ang northern portion po ng Eastern Samar. Yun nga po, inulit ko mga kaibigan, meron huyang warning lead time na 18 hours. Na ibig sabihin, sa loob ng 18 hours yan, posibleng maranasan. Hindi yan ura-urada o agad-agad mararanasan kapag itinaas yung signal number sa isang lugar o warning signal sa isang lugar. Yan po ay magkakaroon ng lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Signal number 3 ho yan. Storm wind signal number 2 sa ilang bahagi po ng southeastern portion ng Isabela. Kasama dyan ng Aurora, Quezon, eastern portion ng Rizal. Malawak yung Rizal mga kaibigan, Tanay, Pililla at mga lugar pa po na malapit dyan. Laguna, the rest po ng Camarines Norte, Camarines Sur at ilang bahagi po ng Albay, the rest po ng Sorsogon, Burias Island, Ticao Island at dito naman sa ilang bahagi ng Visayas, apektado din ng signal number 2 ang central portion po ng Eastern Samar. Yung mga lugar ho na malalapit dyan mga kaibigan, ako po mag-ingat po talaga tayo at the rest po ng Northern Samar. Pag signal number 2, merong warning lead time na 24 oras, may lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Malawak ang nasa sakop mga kaibigan ng signal number 1 dito sa Luzon. Ang mainland po ng Cagayan at Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, the rest po ng Rizal, Cavite, Batangas, Marinduque, ilang bahagi po ng northern portion ng Oriental Mindoro at mga lugar na yan mga kaibigan na epektado ng signal number 1. Kasama pa rin dyan ang Romblon at ilang bahagi po ng Masbate. Apektado rin ilang bahagi ng Visayas na signal number 1 dito po sa ilang bahagi ng Eastern Samar, the rest po ng Samar, Biliran, northern at central portion po ng Leyte. Mga kaibigan ko, wag kayong maging kampante, especially yung mainland po ng Luzon. Porket umaraw lang kaninang umaga, hindi ibig sabihin wala tayong mararanasan o wala tayong nakataas na warning signal. Dapat i-take nyo po as opportunity na maging handa. Kung naglabaman kayo ng inyong mga damit, hakutin na po ninyo dahil siyempre asahan ngayong gabi or bukas ng madaling araw ay matindi or mararanasan na ang lakas ito nga pong si Bagyong Pipito mga kaibigan. So tignan natin naman itong pinaka-latest na track niya. Inaasahan mga kaibigan, ito ho ay unti-unting lalabas siya ng ating Philippine landmass pagdating pa po ng November 18 sa ganap po na alas 8 ng umaga, Monday ho yan. So may ibababa na ang warning signal dyan sa mga apektadong lugar once na lumabas na po yung pinakasentro o mata ng Bagyong Pipito sa ating Philippine landmass. At magiging isang ganap po siya na super typhoon category. Nakita naman natin
Depende sa magiging lakas po ng kanyang hangin. Pagdating naman ng November 18 ng alas 8 ng gabi, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Medyo mahina na lamang po, extension na lamang ng hangin ang makakaapekto dito nga po sa bagyong Pipito sa mga lugar na kanyang naapektuhan. Mga kaibigan, sinasabi ko po sa inyo, kapag ganito po tayong merong banta ng bagyo, especially medyo malakas, mahalaga po na lagi tayong informed sa lagay ng ating panahon. Alamin natin yung pinaka lokasyon, no? Yung mga lugar na apektado, palagi po ako nagbibigay ng paalala. Pangalawa, i-safety na natin yung ating mga kagamitan dahil maraming lugar po sa Metro Manila, sa mainland po ng Luzon, Southern Luzon, sa Central Luzon mga kaibigan, ang sobrang mababa ang lugar na mabilis pong binabaha. Pangatlo mga kaibigan, magkaroon po tayo ng communication plano na dapat gawin kapag meron pong ganitong klaseng banta ng bagyo na malalakas mga kaibigan. At yung panghuli natin mga kaibigan, lagi kong sinasabi, manatili po sa ating mga kabahayan para hindi po tayo delikado sa labas dahil nga kapag ganito may malalakas na bagyo, asahan nyo, malakas po ang hangin na kasama po niyan. So makipag-ugnayan tayo sa ating LGU para din sa safety ng bawat isa at yung mga lugar po na dapat magkaroon ng forced evacuation. So mga kaibigan, mga kababayan, yan lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. Kung meron akong na-miss na mga lugar, mamaya huli i-update ko kayo. Nagbabago ang forecast nitong si Bagyong Pipito, nagbabago ang kilos, no? At maganda, handa tayo anumang oras. Maraming salamat po.